Good Good morning. morning. It's coffee time with God. Amen. Our gospel reflection for today, the lost sheep, taken from Luke 15, verses 1 to 10. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. The tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus. But the Pharisees and scribes began to complain, saying, "This man welcomes sinners and eats with them." So Jesus addressed this parable to them. What man among you, having 100 sheep, and losing one of them, would not leave the 99 in the desert and go after the lost one until he finds it? And when he does find it, he sets it on his shoulders with great joy. And upon arrival home, he calls together his friends and neighbors and says to them, "Rejoice with me, because I have found my lost sheep." I tell you, in just the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who have no need of repentance. Or what woman, having 10 coins and losing one, would not light a lamp and sweep the house, searching carefully until she finds it? And when she does find it, she calls together her friends and neighbors and says to them, "Rejoice with me, because I have found the coin that I lost." In just the same way, I tell you, there will be rejoicing among the angels of God over one sinner who repents. The Gospel of the Lord. Lord Jesus Christ. This man welcomes sinners and eats with them. Yan yung mga reklamo ng mga Pharisees at saka yung scribes. Kasi nandun siya sa place ng mga tax collectors tsaka mga makasalanan. Ko-complain sila, bakit sinasamahan ni Jesus yung mga yan? Di ba? So, dito pinaliwanag ni Jesus yung kanyang mission. Parang yung mission niya. Naalala ko kasi meron isang gospel na sinabi sa kanya ng God the Father na I have given you itong mga souls na ito and no one will be lost. Wala dapat mawala doon sa mga pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Dito kasi ang parang pagkaunawa ko sa lost, ito yung mga naligaw ng landas kung tawagin natin. No? That means napariwara yung kanilang buhay. Or they have chosen not to obey ang ating Panginoon, kaya nawalay sila sa pag-ibig ng Diyos by their own choices. Kaya yung free will na yan yung magiging consequence if you made the wrong choice of your free will. Yung this man welcomes sinner and tax collectors. Di ba si Jesus yung this man? Yeah. So, nung sinabing welcomes sinner, clear yung sinner. Tapos yung tax collector, kasi yung time noon, yung tax collector, ano yun? Oo, they considered Parang public sinner, sinner. kasi nangolekta. Nag-betray sila, nagsusot So, sila sa ibang nation. Si Jesus,
welcomes them, sabi dito, di ba? Mm. Yung scribe na nakatingin, parang bakit siya nakikihalo? Yun ba yun? So parang tinitignan yung kanyang Na-exercise nga nila yan. Ibig sabihin, yan yung mga tao na nilalayuan nila. Sinasabi nila, ikaw nga yung nagtuturo sa amin, pero iba ang ginagawa mo. Parang gano'n. Nagko-complain sila so kay ibig Jesus. sabihin, sumama lang siya doon, sinasabi na nagganon siya. Parang ganon siya. Yun yung yun yung gustong i-accuse ng mga Okay. Pariseo kay Jesus. Okay. So yung inaano siya no, dahil sa pagsama niya. No? So ako naman yung akin, yung over one sinner. Mhm. Ang quote, talagang ano yung one. Sinabi lagi yung one. Ibig sabihin, ang one, isa lang yun eh. 'Di ba? Isa lang. Hindi marami. So parang ibig sabihin, pag sinabi niyang you are looking for the one, o kaya may nawala, isa, tapos bibigyan mo ng time hanapin, 'di ba? Importante talaga doon sa taong yun. Yung hinahanap niya. Hindi parehas na sabihin, ay, isa lang yan, yaman mo na yan. Dami naman akong pera eh, di ba? Kaya, Yeah. ay, mga sheep, 1,000 yung sheep, kaya isa lang yun, yaman mo na yun. Mamatay, ang dami pa naman dito. Hindi. Yeah. Ang sinabi niya, one, yung isa. So, talagang parang gusto talagang iramdam ko dito, no, na yung sinasabi sa ni God na importante ka sa akin, no? Importante tayo sa kanya. Kaya parang ako, feeling ko talaga na um, hindi ka talaga pababayaan. Tapos sabi pa niya, sinner. Hindi pa nga sinabi na mabait ka na eh. 'Di ba? Ang importante sa sinabi niya dito, yung last na, who repents. 'Di ba? Who repents. Ibig sabihin, na-realize mo rin na may pag magkakamali ka, so it is the coming back to God. Hindi porket nagkasala ka, wala ka na, hindi ka na patatawarin. Hindi yung na-realize mo na mali ka pala na ko, Lord, patawarin mo ako. Tapos, ganun siya kamaawain, mahal tayo talaga ng God. Grabe talaga, sobrang. So, sa sinasabi mo, bawat isa sa atin ay importante sa ating Panginoon. So, kumbaga sa tinitingnan niya, sabi mo nga, kahit mga 1,000 yan, pagka merong nawala isa riyan, alam niya. Yeah. Hahanapin ka niya. Oo. Hahanapin ka niya. Yung sinabi mo, marami. Mabibilang mo ba yun? Yeah. Di ba? Ibig sabihin, ganun talaga ka-powerful ang Diyos natin. Na kahit nagtatago ka, nakikita ka niya. Yung heart niya, kaya sinasabi ko lagi, God sees your heart. Kasi nakatago yung heart, pero si God ang nakakakita. Ganon siya nagmamatsyag sa bawat isa sa atin. So, hindi natin pwede sabihin na ako lang naman mag-isa, siguro naman baka hindi na ako papansinin. Hindi ganon eh. Because the Father has told him, no one must be lost dyan sa mga yan. So yun yung talagang inaano ni Jesus. Kaya nga, kahit isa yan, iiwan niya yung dito sa gospel, yung 99, hahanapin niya yung isa. Bibigyan niya ng panahon na hanapin yung isa yon. Pagka nakita niya yon, sabi nga niya, it is with great rejoicing. Lahat ng anghel sa langit ay nagbubunyi. Kaya yung mga nakakausap ko na may problema, parang nagsawa na lang sila magdasal, parang hindi daw sila pinapakinggan ni God. Hindi totoo yun. Kasi sabi nga, isa ka, binabantayan ka niya. Walang excluded, lahat talaga nalalaman niya yung problema. So yung message So, message sa atin. ni Lord is He is knocking at our hearts. Buksan natin yung puso natin. Kaya hindi siya makapasok sa atin. Kasi sarado tayo, parang sobrang busy siguro natin, o kaya hindi tayo naniniwala, yung ganon. Or abalang-abala tayo sa mundo, di ba?
So, bigyan mo ako ng time, sabi niya, na ipa-feel ko sa'yo na kahit, kasi pag isa-isang tao lang yun eh. So, parang yung ang dami na ni Lord na marami na ang mga sa mga community, marami na silang nahikayat, pero hindi humihinto si Lord sa paghanap sa mga tao gustong maging malapit sa Kanya. Kasi andun yung kaligayahan na alam ni Lord na gusto niyang maramdaman mo natin yung kaligayahan na yon. Mm. Kasi you want Him to find you. Yeah. Yeah. Ako ang parang gustong sabihin ni Jesus sa akin, kung gaano ko binibigyan ng halaga ang bawat isa sa ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Dapat ganun din ang maging pananaw ko doon sa mga tao na yon. Example, kapihan, hindi naman masyadong marami pa yung mga tao na nagpupunta doon, di ba? But God has given us these people para samahan sila, para hindi tuluyan silang maligaw, tuluyan silang mawala sa fold ng ating Panginoon. Minsan pagka tinignan natin, yung mga taong naliligaw na yan, binibigyan tayo ng hindi naman yan yung mga tao na parang hindi mo talaga mapapansin. Mapapansin mo sila kasi sila yung magbibigay sa iyo ng parang irritation, parang naiinis ka sa taong yan. These are the people na kaya nga, the more na nakikita mo, ito taong totoo yung makikita ko, parang lagi ko napapansin, no? God is telling you, He is the one na bigyan mo ng pansin. Di ba? So, yun yung yun yung parang nararamdaman ko ngayon eh. So, we are now trying to practice. Tingnan natin, kaya ba natin gawin yung sinasabi ni Jesus? Si Jesus lahat tayo eh. All of us na nandito sa mundong ibabaw. Tayo, we are only entrusted with only few. Wala pang hundred yan. And yet, hindi natin na bibigyan ng pansin yung mga tao na dapat sana ay nababalik natin sa ating Panginoon. Nalilid natin na magbalik loob sa ating Panginoon. Yun yung parang message ko dito. Minsan, yung mga taong nakakainis, yung mga tao na parang nagpapapansin sa'yo, these are the people that God is giving me. Binibigay sa akin yan. So I need to extend the kind of love that Jesus is giving them so that sila ay maibalik sa ating Panginoon. Para po dun sa mga nanonood dito na hindi ho taga sa area namin kasi syempre nakakabot po to sa iba-ibang lugar. Yung kapihan po na sinasabi yun, hindi po to yung mga coffee shop na kahit sa Yeah. It is the coffee shop. No, it's not a shop. It's just parang yung area na you drink coffee to parang you just enjoy the time being there. We have that sa church namin. Na Tawag namin doon, kapihan Yeah. sa simbahan. Kapihan sa simbahan. Kasi alam niyo naman po sa atin, sa mga Katoliko, pagkasimba, nagmamadali na, umuwi na, yung pag peace be with you, hindi mo nga kilala yung katabi mo eh. So at least yung pong naisip natin sa simbahan namin na merong ganon sa after one mass, no? After the mass, meron pong ganon isang beses, no? Kaya nagkakakilala po. It is a venue where you can have peace, no? Tsaka may word of God din kami doon. So yun po yung kapihan. Baka kasi hindi nila alam kung saan yung kapihan. Yes. Yan. Okay. Gusto lang namin ipaalala sa inyo na God is always there. No, He is waiting for you to open your heart so that He can make you feel His presence. And He wants to find you kung gusto mo siyang hanapin. Yeah. Amen. Okay. See you again tomorrow in our coffee time with God. Amen.